isang taon. Siya ang DA Secretary. Bakit ngayon kaya, dati hindi? Anong sabi ni Tito Soto? Wala ka nga may sagot dun eh. Buti kasi Tito Soto kahit pachamba may sagot eh. Baka hindi nila alam kung paano nila gagawin nun. Kaya ngayon lang. Buti pa kasi si Tito Soto kahit palpak yung sagot, may naisagot. Ikaw, bakit ngayon lang Abalos? Bakit ngayon lang? Ba't hindi nagawa nun? Utang ina, nandun ka pa. Nandiyan ka pa sa gobyerno nun. Bakit yung talino ng utak mo, hindi mo nagamit para sana yung 20 pesos na kilo ng bigas noong 2022 pa. O kahit nga 2023 na lang eh. Bakit 2025 lang? Kasi may eleksyon. Lulukoyin nyo pa taong bayan eh. Kung naniniwala ako, napakaganda ng intensyon niya. Napakaganda ng intensyon niya. Ito, tingnan natin kung maganda ba talaga ang intensyon niya. Ayan. Anong intensyon ni Bongbong Marcos? Ibinenta ang gold reserve natin sa halagang 129 billion. Yung 89.9 billion ng PhilHealth. Yung 250 billion ng Maharlika Funds. Yung 62.5 billion sa GSIS, 62.5 billion sa SSS, Land Bank 62.5 billion. Yan na yata yung kasama sa Maharlika Funds eh. PDIC, tragis siya. Meron pang 117 billion sa PDIC. Insurance to Yung mga insurance ng mga pera nyo sa bangko to. Confidential funds niya, 4.5 billion. Flood control project, 500 billion. Loan for health system in rural areas, 28.7 billion. For a total of 1.12 trillion pesos. Nasaan na to? Ang laking pera nito. Asan na to? Hindi ba? Ngayon, sabihin nyo sa amin, maganda ba talaga yung mithiin netong Tolonges na to? Hanap kayo ng hanap. Hanap kayo ng hanap sa pera kay BP Sara. Pero eto, hindi nyo sinisita. Abay putang ina, magkano lang yung kay BP Sara? Walang 100 milyon. 60 million plus lang yata yun. Sa 125 million, ang questionable 60 million. Bakit hindi natin questionin itong 1.12 trillion na ito? Hindi ba? Yan. So ngayon, sa lahat ng boboto, dito sa mga alyansa na ito, tanungin nyo yung mga kandidato ninyo bago nyo iboto. Nasaan itong mga pera na ito? At hahanapin ba nila ito kapag naupo sila bilang mga senador? Kasi ako, 100%, ito ang ipinangangako ko, Pag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, hahanapin niya lahat yung pera na yan. Okay, 3 years. Ang laki na ng inutang nitong gunggong na ito. Mas malaki na yung inutang niya sa lahat ng mga 6 na taon na nilbihan ng mga presidente sa Pilipinas. Walang big ticket projects, lugmok ang ekonomiya, labas ang mga kriminal, palpak ang services. Ang daming mga proyektong pinahinto. Yan, dahil yan sa magaling na mamang ito. Kaya bahala na kayo kung iboboto ninyo yung mga kandidato nitong kumag na ito. Baka sakali, yung 20 pesos na kilo na bigas na yan, tanginan yan, yun na, at least may achievement na siya. Palakpakan na lang natin si Pangulo. Palakpakan. Salamat sa 20 pesos na kilo ng bigas. Kahit nalulugi tayo, salamat na rin. Napakagaling mo talagang presidente. Imbis na kumita ang bayan, nalulugi pa. Kaya yan. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Magandang araw sa inyo.
Walang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.